Ayan, kami ay handa na sa pakikipaglaban dito sa paggawa ng lumpiang papaya. Kaya nasabi kong pakikipaglaban guys or pakikipagdigma sa papaya kasi nga yung pagbalat ng papaya ay talagang masasabi mong isang sakripisyo dahil masakit yan. Hindi lang masakit, mahapdi yan sa kamay, lalo na sa palad at saka sa mga singit-singit ng mga kuko mo. Naku, napakahapdi niyan at napakasakit. Kaya kailangan dyan ay naka-gloves. Kaya lang pag hindi ka sanay gumamit ng gloves, para bang maaasiwa ka lang. Gaya ni Ate Ason, tsaka ni Donna, nako, nung nagbalat sila kasi silang unang nagbalat ng papaya, talagang naghapdian yung mga kamay nila katagalan. Lalo na si Ate Ason, naghapdian yung mga kamay at mga daliri. Kaya ako talagang nagsuot ako ng gloves dyan kasi nga naranasan ko na rin yan noon na yung mga kamay ko masakit at mahapdi talaga. 40 kilos pa man din ang babalatan namin. Napakasaya lang ng pakiramdam na ganitong pag may okasyon ay uuwi ang mga ibang kamag-anak sa iba't ibang lugar. Halimbawa sa Maynila, kung mayroon kang kamag-anak sa Maynila ay uuwi dahil lang sa pagdalo ng isang okasyon. Magkakaroon kasi ng family reunion dito sa side ng aking biyanan. Kaya kailangan umuwi ang mga nasa iba't ibang lugar at masaya dahil nagkakasama-sama kami at nagtutulungan at magbabayanihan sa mga gagawin. At syempre, hindi mawawala yung magpa-refresh. Syempre, kailangan mo ng refreshing. Kaya may pa-juice dyan si Madam Beth. Salamat sa sponsor, Madam Beth. Magkano bulaklak dito ng kalabasa? Ha? 12. 12 na. May baby. Mga baboy lahat, maaanggit. Palipat-lipat kami ng pwesto dyan guys kasi naghahanap kami ng malilim na pagpwestuhan dahil syempre pag nag-umpisa kami dyan maaga pa lang, kaya syempre kung saan na yung araw mainit na, kaya palipat-lipat kami ng pwesto. Matagal din ang proseso ng paggawa ng lumpiang papaya guys, gaya niyan. Kailangan maghanap ka pa sa puno kung sinong may mga bunga ng papaya. Kaya yung Kuya Ruel namin ang naghanap. Nakahanap naman siya 30 kilos sa Maynyugan. Yung 10 kilo naman itinawag doon sa San Isidro sa kapatid nilang bunso. Kaya ayan, nakapagpadala ng 10 kilo mahigit. Kaya halos 40 kilos din mahigit yung aming gagawin. Hindi lang dyan matatapos kasi meron ding sangkap dyan na mani. Kagaya ng lumpiang sariwa or lumpiang gulay. Di ba may mani siya? Parang ganun na ganun din ang proseso ng paggawa niya. Kaya lang ito syempre 40 kilos. Yung mani is 3 kilo yata yung binili noon. Napakadami. Tapos syempre isasangag pa yun at kailangan ding durugin sa food processor. Noon kasi ang paggawa ang pagdurog nila sa mani ay mano-mano. Dinudurog nila doon sa pambayon ng bawang. Syempre mababaw lang yun. Kaya yung mani nagtatalsikan. Kaya mahirap talaga pag mano-mano guys. Magtatalsikan ng mga mani, tapos bayo ka ng bayo. Syempre mangangala yung mga kamay mo. Buti na lang may food processor na ngayon na mas mapapabilis ang pagdurog ng mani. Merong durog na durog at meron din namang mangunguya lang. Ayan, tapos na kami maghiwa at tutuyuin na lang yan at huhugasan kinabukasan. See you!